Magandang araw po muli ng linggo sa lahat at sa bawat nanonood ng video na ito. Nagpapasalamat po ako sa inyong pagtangkilik at muli mag-aaral tayo ng salita ng Diyos, mga kapatid, at pagbati po sa lahat ng mga church members ng Pasay Malibay ng Family Tabernacle 1 of the United Pentecostal Church of the Philippines. Simula muli tayo sa ating Sunday School ngayong araw ng linggo at pagpapatuloy po natin yung mga lessons na pinag-aaralan natin na mga performed miracles ng ating Panginoong Jesus. At ito po ang ating lesson number 8 at tayo po ay mananalangin sa ating pong pasimula. Aming makapangyarihang Diyos, sa pangalan mo po Panginoong Jesus, Almighty God, we pray in one accord with worship to your name, Lord Jesus Christ. Dalangin po namin ang pag-aaral na ito at nilalapit sa iyo ang lesson, Panginoon, na ang bawat isa participating in this Sunday School class. Panginoon, open our hearts and our understanding to your word. And we pray na hindi makapanghahadlang ang kaaway sa aming gagawing discussions at pag-aaral na ito, at angkin namin, Panginoon, ang tagumpay sa iyong makapangyarihang pangalan. In your mighty name, Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Praise God. At sa araw na ito, mga kapatid, ito po ang Miracles of Healing Part 3 at ang unang ating pag-aaralan ay yung the daughter of the Syrophoenician woman healed. Ito po ay nasa Matthew chapter 15 verses 21 hanggang 28 at ito rin po yung isinasalaysay doon sa Mark chapter 7 verses 24 hanggang 30. At dito po makikita natin na doon sa lugar na tinatawag na Phoenicia, ito po ay outside of Palestine, na tanging panahon na lumabas ang ating Panginoong Hesus sa Israel o sa area ng Palestine, apart from the time na siya ay dinala sa Egypt noong siya ay sanggol pa. At ito lamang yung panahon na ang Panginoon ay dinala yung kanyang mga alagad sa isang lugar na tahimik, at ito ay marahil gusto niyang maipahinga sa pagsubaybay ng napakaraming mga tao at para maturuan niya ang kanyang mga alagad sa lugar na hindi sila maaabala o maantala. At ito yung panahon na mahigpit na ang pagmatikos ng mga Pariseo sa ministry ng Panginoong Hesus, at dumadami ang mga oppositions sa kanyang ginagawa. At ito rin yung panahon na pinugutan ni Herod ang ulo ng prophet na si John the Baptist. Kaya ito rin yung tamang panahon na ang Panginoong Hesus ay pumunta sa ibang lugar, at doon di lamang sa pamamahinga, sa marami na niyang mga ginawa, kundi upang makapagturo din siya sa kanyang mga alagad ng may magandang environment na hindi sila maantala. Amen. At dito, makikita po natin na habang siya ay naroon sa lugar ng Phoenicia, may isang babae na pumunta at lumapit sa kanya at sumisigaw ng paghingi ng tulong. At alam natin, ito ay isang Gentile woman dahil Syrophoenician, tagalabas ng Israel, at doon sa lugar na ito na Phoenicia ay Gentile country ito. Amen. Kaya yung babae ay hindi isang Jew, hindi believer, at ibang lahi. At sa paglapit nitong babae sa ating Panginoong Hesus ay nakikilala ng ating Panginoon na ang babae ay lumalapit dahil sa kanyang kagustuhan na mapagaling yung kanyang anak na babae. Amen.
At yun na yung pangangailangan. Yung anak ng babaeng ito, Gentile woman, ay demon possessed. Mababasa po natin sa scriptures. At apparently, a very serious case of demon possession. At kung paano ginawa ng ating Panginoong Hesus yung pag-perform ng miracle, ang ating Panginoong Hesus ay nangusap sa babaeng ito muna na yung nasa verse 24 ng Mark chapter 7 na ang pananampalataya ng babaeng ito ay sinubok ng ating Panginoong Hesus kung totoo na siya ay nananampalataya. Amen. At sinabihan siya na kung ang mga katulad niya ay mayroon ba talagang kabahagi sa ating Panginoong Hesus, at ang gusto ng Panginoon ay marinig sa kanya o sa babaeng ito kung gaano niya ipapahayag ang kanyang pananampalataya at ang kanyang faith na gaano kalalim para sa ating Panginoon. Kaya inaipahayag ito ng Syrophoenician woman na ito na ang sabi niya ay maging siya ay may karapatan, at kahit doon sa mga mumo na para sa mga aso, pwede nang bigay sa kanila matapos siya ay bahagian man kasalo nila. Amen. Praise the Lord. Kaya ganun kalalim yung pananampalataya ng babae. Malaki na pagtitiwala ang naipahayag niya sa ating Panginoong Hesus, at pinatunayan niya na ganun siya kumikilala sa ating Panginoon Diyos. Praise the Lord. Kaya dali-dali na napagaling ang anak ng babae ng Syrophoenician woman na ito. Praise God. Kaya doon ang nakita ng mga nandoon ay yung laki ng pananampalataya. Kahit na sino pa man ay mayroong matatanggap mula sa ating Panginoong Hesus. Praise the Lord. Kaya yun ang malaking bagay na matututunan natin, na ang ating pagpupursigi na lumapit sa Panginoong Hesus at ang pagsamba sa Kanya, dahil ito man ay ginawa ng babaeng ito, na siya ay sumamba sa ating Panginoong Hesus, hindi lamang nagsikap na lapitan ng Panginoon. Amen. At magpahayag ng kanyang pananampalataya na pagkilala sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus at yung kanyang kalagayan ng pagpapakumbaba. Amen. Dahil maging sa pananalangin, dito ay may mapupulot na aral ang lahat. Na magpakumbaba, sumamba, kumilala sa ating Panginoong Hesus. At ito ay may malaking maibibigay sa bawat nananampalataya. Amen. Nagbubukas ng magandang kaganapan ng kapangyarihan ng ating Panginoon, nagmamanifest. At sa babaeng ito, yung healing na hinihingi niya para sa kanyang demon-possessed daughter. At yun nga ang makikita nating aral. The woman surmounted tremendous obstacles in having her prayer answered. Kahit nagaano pa kahirap yung pagdaanan niya upang makalapit sa Panginoong Hesus, ang babaeng ito, hindi siya pumayag na lahat ng mga bagay na yun ay pumigil sa kanya para makatanggap ng kagalingan para sa kanyang anak. And there were 4 steps that she took. And we should note carefully exactly what she did. 4 na bagay po ang dapat natatandaan natin sa mga ginawa ng babaeng ito. Importunity. She persisted and continued in her pleading in spite of discouragement and opposition. Kahit na ano pang humadlang sa kanya, ang babaeng ito ay hindi tumigil. Hindi siya nagpapigil sa mga bagay na
nagiging sagabal sa kanyang paglapit sa ating Panginoong Hesus. No excuses. Wala siyang idinahilan. Amen. Ikalawa, worship. Many times when our prayers are not being answered, we begin to worship and the victory comes. Sa ating pananalangin, kung minsan hindi natin ito nakikitang dumadating o naibibigay, ngunit kapag sumamba tayo sa ating Panginoong Hesus, yung totoong mataimtim na worship sa Panginoong Hesus, dito natin nakikita na may malaking tagumpay. Praise God. Humility, ang pagpapakumbaba na i-demonstrate ng babaeng ito ay malaki. Dahil alam natin yung pride ay naghihiwalay sa tao, papalayo sa Diyos. Kaya ito yung susi, ang pagpapakumbaba, humility. And true humility causes the presence of God to draw near. Kaya ito po yung magpapalapit sa atin sa Diyos, ang pagpapakumbaba. Praise the Lord. Faith, ang malaking pananampalataya ng babae na kanyang ipinakita ay yung kanyang palaging pagpupursige na magsabi sa ating Panginoon at yung kanyang pagpapahayag na ang Panginoong Hesus ang makapagpapagaling sa kanyang anak. Praise the Lord. If we put these 4 things into practice, we too can overcome great odds and press through to victory and deliverance. Tayo man, kung isasagawa natin yung 4 na bagay na ito na ginawa ng babae na Syrophoenician, makikita natin ang mangyayari sa ating mga hinihiling sa panalangin, yung pangangailangan natin sa mga pagpapagaling ng ating Panginoon, at lahat pa ng mga bagay na kinakailangan ng totoong pananampalataya. Praise the Lord. At ikalawa, dito po sa isang lalaki na pipi at bingi, deaf and dumb healed. Dito po natin mababasa sa Mark chapter 7 verses 31 to 37. Dito makikita natin matapos na magpagaling ang ating Panginoong Hesus doon sa anak ng babae na Syrophoenician, crowds undoubtedly gathered. Marami ang nagdagsaan ng mga tao dahil sa mga nabalitaan nila tungkol sa ginawa ng Panginoong Hesus. And Jesus had to seek elsewhere for retirement and seclusion. Dahil nga naghahanap ang Panginoong Hesus ng mapagpapahingahan, ng matahimik na lugar para makasama niya ang kanyang mga alagad. At sumunod dito, he did not go directly south into Galilee, but went east into Decapolis, which is in the area east of the Jordan River. Doon po siya dumaan, hindi direktang patungo sa timog o sa Galilee. Here the people brought a man, deaf and partially dumb, to him and asked him to lay his hands upon this deaf man. Yung mga tao na nagdala sa ating Panginoong Hesus nung pipi at bingi na lalaki, hinihiling sa kanya na patungan ng kanyang kamay. Amen. Ito nga yung pangangailangan. This man was completely deaf and had an impediment in his speech. And how was this miracle performed? Makikita natin doon sa scriptures that it is only necessary for Jesus to speak the word in order to heal a man. Sasabihin lamang ng ating Panginoong Hesus yung kanyang salita at gagaling na ang tao. Ngunit dito ay mayroong ginawa ang ating Panginoong Hesus na iba. Ang ginawa ng ating Panginoon, Jesus took him to one side away from the multitude at he put his fingers into the man's eyes or ears, sa tenga ng bingi na taong ito. At he touched the man's tongue with his own saliva. At he looked up toward heaven.
and He sighed. Ito ang ginawa ng ating Panginoon sa pag-perform ng mga miracles. At sinabihan niya itong lalaking ito, Ephphatha, na sa wikang Aramaic, ang kahulugan po nito ay bumukas or magbukas. Be thou unbarred, no, na mawala ang hadlang. Praise God. At ang naging resulta, ang lalaking ito ay gumaling sa kanyang pagkabingi at pagkapipi. Amen. Praise the Lord. So he had been healed. Although Jesus took steps in healing or in leading up to the miracle was instantaneous. Gumaling agad yung bingi at pipi na lalaki. We cannot explain the purpose of what Jesus did here unless it was to inspire faith in the heart of this man. At yung bawat ginagawa ng ating Panginoong Hesus ay mayroon pong divine purpose yan. Maring hindi para sa atin, maring para doon sa tao na direkta niyang pinagaling o doon sa mga nandoon na nakapaligid at mga naging saksi sa ginawa ng Panginoong Hesus. In any way, laging mayroong matututunan at mabuting layunin ang ating Panginoong Hesus para sa kanyang mga ginawa. Amen. Praise the Lord. Kaya po, ito yung first half ng ating lesson number 8 para sa ating Sunday School class ngayong araw na ito, mga kapatid. At yung second half ng lesson, i-discuss po natin sa susunod na Sunday. For the meantime, ito po yung ating class at lesson discussion ngayong oras na ito. At tayo po ay magpasalamat sa Panginoon sa ating mga natutunan for the meantime at ating idalangin sa Panginoong Hesus na laging gabayan tayo ng mga bagay na ito, yung mga aral ay laging manatili sa buhay natin at sa ating puso. At ito ay lagi rin nating maibahagi upang marami ang makaalam, makakilala sa kapangyarihan ng Panginoong Hesus na magpagaling at yung pananampalataya ng bawat tao ay lalo pang sumulong. Amen. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Lord Jesus Christ, sa pangalan mo po aming amang makapangyarihan sa lahat. Lord, salamat po sa iyong ibinigay na unawa ang aming mga natutunang aral sa araw na ito, Panginoon. Pinapasalamatan ka namin, dakilang Diyos, at dalangin namin na tulungan mo kami na ito ay mapanatili sa aming buhay at sa puso namin, Panginoon, na magamit mo kami upang ibahagi ito at marami pang puso at mga kaluluwa ang ma-enlighten, ma-uplift sa pananampalataya, Panginoon, at matutunan kang sambahin at ikaw ay purihin at kilalanin na aming Diyos na gumagawa ng himala, Panginoon, at sa makapangyarihan mong pangalan, walang imposible, Panginoon, sa bawat sa iyo'y nagtitiwala. At dalangin namin ito, Panginoon, na may pasasalamat sa victory na ibinigay mo sa aming pag-aaral. We thank you, Lord, and we give you all glory and praise that you're worthy of. And Lord, we ask all this in your mighty name, Jesus Christ, our Lord God. Amen. Thank you po muli sa panonood at pakikinig ninyo, mga kapatid, at mga panauhin sa susunod pong pag-aaral natin muli next Sunday. Magkita-kita po muli tayo. At God bless you all, mga kapatid.